So ito na nga guys, day 2 na namin dito sa Boracay at super excited ako. Kaya lang yung pagka-excite ko ay napalitan naman ng pagka-dismaya. I-charge ko ba naman ang cellphone ko magdamag pero kinabukasan ay lobat pa rin. At pagbukas naman ng aking messenger ay wala akong kamalay-malay na nahack na pala ang aking FB account. Ano ba yan? Ngayon pa talaga? Ngayong araw pa talaga na kami ay magtutur dito sa Bora. Kaya nga ba ang pag-iisip ko ngayon ay kasing kulimlim ng panahon. Pinaghandaan ko pa naman ang araw na ito at bumili pa talaga ako ng bagong memory card para sa aking cellphone. Dahil ka ako panigurado ay mapupuno ito ng mga video at pictures. Tapos ay inaalala ko pa ngayon yung hacker na kasalukuyang gumagamit ngayon ng aking FB profile. Buti na lang at may battery pa yung isang phone ko at natawagan ko pa yung mga relatives ko para maging aware sila at maipakalat sa lahat na yung hacker ang gumagamit ng aking FB para mahingi ng Gcash at hindi ako. Pero ganun pa man, problema man ang sumalubong sa akin ngayong umaga ay tuloy lang ang live. Aba naman, nasa Bora tayo ngayon at hindi ito ang tamang panahon para tayo magmukmuk. Tingnan nyo naman guys, nakuha ko pang mag-crystal kayak at umaura-aura ng ganyan. Nasugatan pa nga yung tuhod ko sa laki ng bitak nitong nasakyan kong bangka. Tapos ay sinungitan pa ako nitong bangkero, ano bang kung may problema yung wag nang dadamay. Ako nga ay bad trip din naman ngayong maga pero wala naman akong dinamay, char. At eto pa, habang ang grupo namin ay naglilibot-libot at namimili ng mga souvenir items dito sa Puka Beach, humangin ba naman ang malakas at yung tubig sa may tarapal ay sa mukha ko lang naman tumama. Ano ba? Ano bang kapalaran na may itong sumalubong sa akin ngayong araw? O siya, sige, ako na talaga. Inalala ko na lang yung isang motivational quote na kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon ay kasalanan mo yan. Bakit kasi dyan ka dumaan? Seriously speaking, naniniwala naman ako na kasama talaga sa buhay ang pagsubok. Huwag natin itong katakutan dahil ito ang magpapatatag sa atin sa anumang hamon ng buhay. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Kita ang lobat nga yung cellphone ko pero nakakuha ako ng video at pictures na isinyer ng mga kaopisina ko. Nagpasalamat pa nga ako kay Mama Mary dito sa grotto at idinasal ko lang na sana ay maging maayos at safe kaming lahat sa tour naming ito. Pagkatapos mag-tour ay nag-beach na kami dito sa malapit sa hotel na aming pinag-i-stayan. This time ay may nahiram na akong power bank sa kaopisina ko kaya tuloy na naman ang video. Ngayong day 2 nga pala namin dito sa Bora ay hindi mo maintindihan ng panahon. Aambon, araw, uulan, may hanging habagat at sa ibang parte naman ay hanging amihan. Ganun pa man ay mas magulo pa rin kami sa lagay ng panahon. Hindi na nga pala lumabas ng kwarto yung dalawang dalagang kasama namin. Pinagbigyan yung mga nanay at lola. Hindi rin lumabas ng beach yung dalawang boys, malamang ay nananakit na ang mata sa amin. O di kaya baka kinakahiya kaming kasama sa mga sandaling ito. Ay buti nga't hindi pa kami nagtanggal niya ng mga topper na shorts at tapis. At baka madagdagan pa yung kulimlim ng panahon. Charot. Maikwento ko nga lang, bago nga pala kami magpunta ng Bora kaming mga first timer dito ay mga namumroblema sa isusuot namin. Kesyo, bawal daw kasi ang hindi naka-swimsuit dito. Bawal din daw ang nakapantalon, puruntong na shorts at t-shirt, may multa. Kaya for the order naman ng outfit ang mami nyo sa Lazada at Shopee. Ganon din yung ibang mga kasama ko. Kami nga ay paniwalang paniwala. Pero pagdating naman pala dito ay maaalangan ka naman talaga kung ikaw ay naka-t-shirt at short lang. Dahil ang mga tao nga dito ay naka-swimsuit, lalo na yung mga foreigner, naka-bra at panty lang. Kahit may mga bilbil pa at kamot, walang pakialaman. Ayan, ganyan kasi ang ilan sa ating mga Pinoy, mapagpuna at laitera. Kung ano-ano ang nakikita palibhasa ay wala namang maipakita. Ay, ako pala yun, charot. Pero hindi rin, mahilig lang talaga ako tumingin sa mga kilos at gayak ng ibang mga tao. Na pwede naman pala sa akin yun, bagay naman pala, hindi alangan. Yun bang parang nananalamin ka at mapanuri lang, ganon. Pero guys, masaya din naman pala yung gumagayak at uma-outfit ka na naaayon sa lugar. Hindi nga kami sanay na nakaganito pero masyado ang tawanan namin. Habang nagbibihis at nagpipictura ng nakaganito sa kwarto. Sa TV nga lang ako nakakakita ng nakaganito kaya hakot hanggat nandito tayo ay sulitin na. O diba, may K din kaming mga itinatago, kabugakan at kabiratan. Akala nyo ba kaseksihan? Ay, hindi na namin makita kung saan naitago. Basta't kami masasaya lang at nag-e-enjoy sa mga sandaling ito. Hapon na nung lumubay kami ng mga kasama ko sa pagsuswimming. At pagkagayak ay nagpunta na kami sa D-Mall para mag-early dinner. At dito ay naghanap kami ng resto na nagseserve ng ramen. Parang ang sarap kasi humigop ng mainit na sabaw. Nakakapawi ng pagod sa maghapon namin pamamasyal. Dito nga kami napunta sa Hama Authentic Japanese Resto. Sa sarap nga at sa dami ng nakain namin ngayong gabi ay bawing-bawi ang pagod sa maghapon. Bawing-bawi din sa mga inabot kong stress earlier. At dahil nga na-solve ang mami nyo ay nasa kondisyon na naman yan. Hindi pa nga rin ako nakaka-move on sa anak ng tokwang hacker na yan. Bakit nga ba kasi may mga taong ganyan na ginagawang hanap buhay ang pangluloko ng kapwa? Kaya't mamaya pag uwi ng hotel pag ako'y nakapag-charge na at nakapag-online, ay naku, babangon ako't dudurugin kita hacker. Charot. Pipilitin ko lang naman mabawi at ma-recover ang aking FB account sukdo lang mapuyat ako.